Hi guys, good morning. So, update ko lang kayo sa aking Q1 application. So, ayun, approve. Din ako gumawa ng video guys about sa nung nakuha ko yung result ko sa sputum. Result ko for medical kasi ang dami kong inaalala ko pa yung interview ko. So, parang wala ako sa mood. Kasi, ewan ko, parang negative yung iniisip ko. Sabi ko, baka hindi ako ma-approve, ganun. So, yun. So, kanina, kwento ko lang guys, kanina. Umalis ako dito sa hotel is 6 AM. My schedule is 8:30 in the morning. So, dapat bababa ako doon, mag-aalmusal muna ako kasi hindi ako nag-almusal. Pero, sabi ko, pupunta muna ako sa embassy kasi tatanong ko sa guard kung anong oras pwede pumila yung pang 8:30. Tapos, nung pumunta ako doon, ang dami ng tao. Parang napakadami, sobrang dami ng tao. Tapos, mayroon nang nakapila doon na 8:30 kasi nagtanong-tanong ako doon. Sabi, 8:30 sila, 9, 9:30, ganun. So, nandun na sila. Sabi ko, hindi na ako aalis kasi baka mamaya mawala pa ako sa pila. So, yun, din na ako malis. So, hindi na ako nag-almusal. Tapos, bumili ako doon biskwit habang nakapila. Tapos, bumili akong tubig. Tapos kakain na sana ako, kakabukas ko lang ng isang biskwit. Nagtawag naman na yung 8:30 daw, punta na doon, pila na daw doon kasi tatatakan na yung passport kasi yung pinakaunang line, tatatakan yung passport mo. Hindi na ako nakakain, niinom ng tubig, di na ako nakainom ng tubig. So sabi ko, interview ko pa naman, baka mamaya wala akong maisagot dahil yung utak ko, pagkain yung laman dahil nagugutom ako. Tapos, yun na. So, sabi ko, bahala na. Sabi ko, ganun, bahala na si Lord. Sabi ko. Tapos yun, pagpasok namin doon sa loob, another pila na naman doon. Yung mga immigrant, pinapila na. Tapos, tatawagin na lang yun yung second line namin. Tapos, after that, screening. Pangatlong pila screening. Tapos, doon sa screening, may mag-i-interview na sa'yo. Pero lahat Pilipino, tsaka Tagalog yung interview. Nila yung sasalain nila. Parang doon kasi sinasala yung lahat ng requirements mo. Tapos, may mga tanong din sila about sa fiancé mo at tsaka about sa sarili mo. Ganon, sa mga anak mo. Kung may anak ka, yun. Tapos, yun na. After that, next is finger scanning. Doon na yung next is scan na yung kamay mo. Tapos after nun, yun na. Hintayin ka nang tawagin yung pangalan mo doon sa final interview. So, nung final interview ko na, kasi wala akong dalang death certificate ng fiancé ko at saka marriage contract niya, wala akong dala nun. Kasi hinanap yun sa akin sa screening pa lang. Sabi niya baka kasi hanapin sa final interview. Hindi naman hinanap. So yun, pero ang dami niyang follow-up question nung consul. So, in-expect ko, sabi ko, nako, baka hindi na ako ma-approve kasi ang dami niyang follow-up question sa akin. Parang di na ako makahinga. Wala na bang katapusan tong question na to? Sabi ko, hindi yata ako ma-approve. Sabi ko, kasi ang dami niyang tinatanong. Tinanong na rin yung kung nagpapadala, ganyan. Nagpapadala ba sa akin buwan-buwan, yung fiancé ko. Yun, basta sinabi ko yung totoo, lahat totoo. Sinabi ko lang, yes, he send me every month, ganun. Tapos tinanong ko magkano every month, ganyan. So, yun. Tapos,
After nun, ano pa ba yung pinakalas niyang tanong sa akin? Meron pa siyang pinakalas na tanong sa akin. Kung mag-work daw ba ako abroad, doon, sa ibang bansa? Sabi ko, maybe. Sabi ko ganun. Yun, tapos after that, binigay na niya sa akin yung papel. Yung, saan ba yun? Ito, binigay na niya sa akin to. So, sabi niya, basahin ko daw to. Then, sabi niya, your visa is approved. Sabi niya, maghintay ka ng 2 weeks. Sabi niya ganun para ma-receive mo yung visa mo. So, yun. Happy ako, guys. Ay, nakaraos na din ako sa pinakamahirap na pinakamahirap na step ito, yung visa interview. So, yun lang guys. Thank you guys. Bye-bye.